Mga kababayan, ito na po ang matinding viral sa social media. Una, isang lalaki ang nagpatato ng muka ni dating Pangulong Duterte at Bongbong Marcos na tila nagsisisi ito sa muka ni Marcos. Pangalawa, Jinggoy Estrada mukhang namali ang pinuntahang lugar at dalawang retiradong general ang nagsalita sa matinding corruption umano sa bansa. Mga idol, kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong taong to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Mahal na Presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte, humihingi na po ang tulong ng sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po tayo. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Nalulunod na po sa kasakiman. Kaya sana kung pagbibigyan ng taong bayan, magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Duterte pa rin ang gusto namin na magsilbi sa bayan. Kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May gustong patunayan at may gustong mapatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipinas. Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong kasagasaan na tiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yun. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat. At sana, makagawa ko ng paraan at mapagawa ng paraan to. Itong taong to. Kasi, sobra na pong lubog ang bayan. Lubog na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Akala natin, marami naging akala natin. Pero ang totoo, ang tunay na nagmahal sa bansang Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Magsusumbong na po kami sa inyo, mahal na Duterte, Roa Duterte, at Sara Duterte. Masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari. Nakakatakot na. Nakakilabot na. Pero ako naniniwala ako may magagawa ang Duterte. Sa ibang balita, nag-viral sa social media sila Senador Jinggoy Estrada at Percy Ejercito Estrada sa Lucky Plaza, Orchard, Singapore. Ito'y matapos silang dumugin ng ating mga kababayan. Subalit laking gulat at tila napahiya dito ang senador matapos may mga ilang kababayan ang nagsisigawan ng Duterte. Sa iba pang mga balita, dating mga opisyal ng Armed Force may pananawagan sa mga Pilipino kontra umano ito sa matinding korupsyon. Panoorin. Sa isang media interview, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo na matindi ang korupsyon sa pamimigay ng ayuda ng ilang miyembro ng Kongreso at halos wala na silang nararamdaman sa paghihirap ng karamihang Pilipino. Si Magalong ay alumni ng Philippine Military Academy at isang retired police general. Ang pahayag ni General Magalong ay suportado ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated o PMAAA. Yung
corruption is talagang prevalent. Kaya as described by General Magalong, maraming nawawala sa funds. Instead na pupunta sa project, na pupunta sa mga other persons, hindi na pupunta lahat sa project. Sa panayam sa SM9 News, sinabi ni Mayor Magalong na mga tao mismo sa ground ang nagsusumbong sa kanya sa isyu ng korupsyon. Pero nung mga congressman din na sinasabang hindi totoo, ayun na nakakalungkot dahil yung impormasyon naman alangan naman kukunin ko lang kung saan yung impormasyon na ito, di ba? Siyempre, I have to make sure na reliable to information na ito bago ko sabihin. At kung masabi ko lang sana kung ilan na yung mga nagbigay sa akin na information dito, baka mabigla sila. Lalo ba silang sinungaling sila? Alam mo dito ako yung mga nagsisinungaling sila, yung nakakatanggap talaga. Alam naman nila na nagsisinungaling sila. Kaya I'm pretty sure na kung may nagsisinungaling, siguradong hindi ako yun. Nanindigan naman ang PMAAA na matindi ang kanilang pagtutol sa korupsyon. May mensahe din sila sa mga Pilipino. The organization will be against corruption, which is in turn in support of the announcement of the President that he is against corruption. So we are supporting yung stand ng government, stand the President against corruption. We encourage yung Pilipino to go against corruption. They should not tolerate the corruption. Yung especially those mga involved sa government projects, they should not tolerate corruption. Kasi instead na progress ang mapupunta sa atin, mapupunta na lang sa ibang tao. Samantala, isang congressman na pumirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte ang nag-walkout sa isang event dahil napahiya umano ito sa audience, sabay itinapon niya ang microphone at ating napag-alaman na siya si Congressman Alan Ecleo ng Dinagat Island. Bali sa parteng Leyte ito mga kababayan ko. Ayan, perma pa more.